Balita naman sa lalawigan, mga kapatid, nabulaga ang ilang residente matapos mag-amok ang isang lalaking may hawak ng kutsilyo sa Baguio City. Tinutukan ng salarin ang patalim ang mga dumadaan lamang sa lugar. Mabuti na lamang walang nasaktan sa nasabing pag-aamok. Ayon sa pulisya, may problema sa pag-iisip ang salarin. Nakauwi rin ito matapos sunduin ang kanyang pamilya. Tiniyak ng City Health Office na makakatanggap ng tulong pinansyal ang nasabing lalaki para hindi na maulit ang insidente. Aabot naman sa 36 na milyong pisong halaga ng diesel ang ninakaw sa isang barko papunta sana sa Batangas. Lumalabas po sa investigasyon na ninakaw ng may-ari ng barko at mga tripulante nito ang shipment ng diesel. Napilitan kasing dumawong ang barko na may kargang diesel sa Navotas Port matapos bigong makapagbigay ng angkop na dokumento sa mga otoridad. Huwebes noong nakaraang linggo nang salakayin ng Maritime Police at Philippine Coast Guard ang motor tanker vessel. Pero nang inspeksyonin, wala na ang kargang 700,000 litro ng diesel. Ang pag-amin ng PCG, inutusan sila ng may-ari ng barko na ilipat sa ibang barge ang kargamento habang nasa dagat pa na sakop ng Mindoro. Pinaghanap pa ang barge na pinaglipatan ng ninakaw na diesel. Inaresto naman ng Maritime Police ang kapitan at 2 crew ng motor tanker. Sinampahan na sila ng reklamong theft, pati na rin ang mag-asawang may-ari ng nasabing vessel. Patay ang isang lalaking iligal na nagbebenta ng armas matapos ang engkwentro ng mga pulis sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala pong 56 anyos na salarin na si Datun Mastura. Inaresto naman ng pulisya ang 33 anyos na kasamahan ng suspect na si Norobin Sulaiman. Kabilang sa mga na-recover ng CIDG ang 2 assault rifle. Nag-ugat ang operasyon ng pulisya matapos makatanggap ng tip na may nangyayaring iligal na transaksyon sa Barangay Limbo. Napag-alaman din na pinaniniwala ang miyembro ng Mora Islamic Liberation Front si Mastura. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.